Hey guys, Milip Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Nine of Cups, Seven of Cups, the Tower, and we have here the Page of Pentacles. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang you will feel happy, after feeling sad or after everything that you have been through, parang suddenly nakakaramdam ka ng emotional contentment or happiness. It's like parang may mga opportunities na mag-open for you or darating sa iyo. Okay? And since this is a love reading, maaaring merong paparating sa inyo na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Na maaaring at isa to sa mga opportunity or choices mo, okay? And then we have here the Queen of Cups, the Seven of Swords, the Fool, and the Ten of Cups. Okay, so pwedeng ma-in-love ka dito sa tao na ito. Yun nga lang, parang masyadong mabilis yung pangyayari. Parang nagpadalos-dalos ka. At dahil sa padalos-dalos mo na aksyon na ito, it can create some kind of problem. Kasi maaaring hindi mo pa kilalang lubos itong tao na to, pero parang inibig mo na siya agad. Maaaring itong tao na to merong hindi sinasabi sa'yo, or meron siyang ginagawa na hindi maganda. Pero alam mo yun, medyo too late na kasi na-in love ka na eh. Okay? Kaya sinasabi siguro dito na choice mo lang tong tao na to. Ibig sabihin, maaaring merong pang dumating sa'yo na iba. Hindi pa ito yung talagang para sa'yo. Okay, yung nga lang siguro na-excite ka, na-atat ka, at na-in-love ka agad sa tao na to, kaya nakipag-relationship ka sa kanya. Okay, yeah, Six of Wands. So talagang bubuhusan ka nitong tao na to ng atensyon, na parang feeling mo, gustong-gusto ka niya, feeling mo, talagang mahal na mahal ka niya, parang, alam mo yung love bomb, ganon. Talagang pinapasabugan ka niya ng atensyon, karinyo, ganyan. Kaya feel mo, kaya hindi mo maiwasan talaga na ma-in love sa tao na to. Kaya ayun, magiging kayo niyang tao na yan. Okay, but then, after some time, you will feel like something is missing. Parang may hinahanap ka. Okay? Yung saya na naramdaman mo nung una, nung naging kayo, pwedeng mawala agad. Kasi hindi mo, parang yung emotional happiness mo dito, parang superficial, ganon. Hindi nagtagal. Okay? And then we have here the Emperor. This is your card. And then the Queen of Pentacles. Siguro mas emotionally pwedeng mas bata kasi itong tao na to eh. Kaya hindi magka-level yung maturity ninyong dalawa.
Pwedeng ganun din in terms of career and finances. Mas may pundasyon ka na kaysa doon sa tao na iyon. That is why, whatever it is na magiging relasyon ninyo, niyang tao na yan, madali lang. Sobrang saglit lang. Okay, but kagaya ng sabi dito, 7 of Cups, pagkatapos nito, meron pa. May ibang choice ka pa. Or pwede mo sigurong wag munang patulan ito agad-agad para ma-prevent mo, kumbaga, yung another heartache. At intayin mo, kumbaga, na tumating talaga sa'yo yung tao na nararapat. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Queen of Swords, the Page of Wands. Parang meron kayong aawayin dito. Okay, makikipag-away kayo. At yung away na yun might lead into a heartache or a breakup. Pwedeng dahil sa away na ito, magigising ka sa katotohanan, may marirealize ka, at pwedeng ikaw na mismo yung humiwalay sa tao na ito. Okay? Parang, ano ka dito, fighting ka dito Talagang ready ka na mawala or alisin itong tao na to. Okay? Lalo na kung alam mo na ikaw yung nasa tama, parang ganyan, hindi ka natatakot. So, whatever that will happen, okay, kumpiyansa ka. Kasi feeling mo, tama yung magiging decision mo. Okay, lalong-lalo na if you are also dealing with kapwa mo na fire sign. Okay? And then let's see, we have here the 7 of Swords. So, maaring merong ginawang kalokohan itong tao na to. Malaki din yung chance na air sign itong tao na to. And then we have here the Knight. Yeah, mukhang kung lalaki, babaero. Okay. Mahilig sa good time. So, pwedeng malalaman mo na may bago na naman siya na naging babae or lalaki. Lalong-lalo na if long-distance relationship kayong dalawa. Okay, siguro mapagtanto mo na talagang wala nang pinagbago or wala nang pagbabago, hindi na magbabago itong tao na to. Kaya parang punong-puno ka na rin, sawang-sawa ka na. Kaya pwedeng ikaw na yung magsasabi na ayaw ko na. Okay, and then we have the 6 of Wands, the Ace of Swords, and then the Sun. So, parang nagkaroon ka dito ng clarity. Talagang naliwanagan ka. Okay? And because of that, you're finally realizing yung worth mo. Parang mas papahalagahan mo na yung sarili mo. Self-respect, self-preservation, na you know na hindi mo deserve na lokohin ka. Na alam mo na meron pang iba. Alam mo yun? Kaya, ayun. Sa una pa lang, talagang fighting yung spirit mo dito na, that's it. Ayaw ko na. Last na to. Talagang, hindi ko na kaya. Okay? And then we have here the Moon. So,
some truth will be revealed to you. Okay, talagang may mga katotohanan na mabubunyag. At dahil sa mga katotohanan na to, talagang nag-create ng doubt sa isipan mo. Okay, na kaya ka nakapag-isip, kumbaga, ng best na dapat mo na gawin. And then we have here the Four of Wands, and the Four of Pentacles. And it might mean that finally letting go of something na talagang ang tagal mong pinanghawakan, pero na-realize mo na it's not really worth it. Parang it's not worth fighting for anymore. Okay? So, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Eight of Wands. Merong makikipag-communicate sa inyo. Okay, dahil nalulungkot siya. At dahil sa makikipag-communicate na naman tong tao na to sa'yo, malilito ka na naman, magiging helpless ka na naman, hindi mo na naman alam kung ano yung gagawin mo. Okay, malaki yung possibility na yung tao na ito ay Virgo, pwede rin ang air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so we have here the Nine of Wands, at dahil sa pakikipag-communicate niya na yan sa'yo, parang, alam mo yun, nag-overthink ka na naman, nai-stress ka na naman. Litong-lito ka sa kung ano yung gagawin mo sa kanya. But then again, kahit na ganun, alam mo yung emotionally masaya ka. Siyempre, nakipag-communicate siya eh. Nag-uusap na naman kayo ulit eh. Pwedeng nagbobolahan na naman kayo, naglalandian na naman kayo. So, naandoon yung tuwang-tuwa ka. But then again, napag-iisip ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, maybe there is something wrong sa connection na ito, pero nananaig yung feelings mo para sa kanya. Okay? And then we have here the Strength card. So, talagang parang sinusuyo ka nitong tao na to. Kinukuha niyang muli ang iyong kalooban. And because of that, maaaring matali ka na naman sa kanya. Mahihirapan ka na naman na kumawala sa tao na ito. Okay? In other words, na-fall ka na naman sa kanya. Okay? And then we have here the Temperance card, the Page of Pentacles, and then we have here the Seven of Wands. So, pwedeng at first, after nung pag-iisip mo, pag-overthink mo, pagiging helpless mo sa tao na to, makakaramdam ka somehow ng pagiging kalmado. Okay? Lalong-lalo na kapag sinimulan ka na niya na pangakuan ng kung ano-ano. Okay? Sabihin niya sa'yo, seryoso ako sa'yo, ganyan. Magkukumit ako sa'yo. Yung mga usual to make you feel at ease. At dahil doon, maaaring maging malakas. Kumbaga yung kalooban mo na panindigan yung pakikipag-communicate sa tao na to or pagkakaroon nyo ng connection. Okay? And then we have here the Eight of Cups.
And then the Knight of Swords. But, again, parang yung emotions mo is up and down, up and down. Okay, sa una, nalito ka, na-stress ka, and then biglang kumalma ka, naging kampante ka dahil sa mga pinangako niya, and then biglang, something is missing. Parang nakakaramdam ka na, ba't hindi ako totally nakampante? Ba't hindi ako totally na masaya? Okay? Kahit na may pinapangako siya sa akin, bakit parang may kulang? Pwedeng siguro kulang siya sa gawa. Puro lang siya salita. Or your intuition is telling you something. That something is wrong. Something is missing. Parang hindi tama. Parang may hinahanap ka na something. Okay? Though, sa mga barahan na to, hindi sinasabi exactly kung ano yung missing na yan. Okay? Maybe it goes with this one na parang nakipag-communicate lang siya sa'yo kasi nalulungkot siya or mag-isa siya. But, alam mo yun, sa mga barahan na to, wala nga akong nakita na nagsabi na dahil mahal ka niya, dahil gusto ka niya. Maybe that's why hindi mo maramdaman yung totoong emotions na totoong mahal ka niya. Kahit nasabihin natin, sinasabi niya sa'yo, sinusuyo ka niya, pero hindi mo maramdaman. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius